ng Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, are you born of God? Are you born of God? Ikaw ba ay naipanganak na ng Diyos? Ito ho ay isang mahalagang katanungan na dapat sagutin ng bawat isa sa atin. Ito ho ay isang mahalagang katotohanan na dapat nating malaman, mga magulang at kapatid sa Panginoon. Marami hong tao sa ating kapanahunan ngayon at maaaring ilan sa inyo ay kabilang sa mga taong ito na merong hindi tama o hindi ganap na pagkaunawa patungkol sa katotohanan, are you born of God? Ikaw ba ay ipinanganak na ng Diyos? Ito ho ang ilan sa mga maling pananaw, paniniwala ng marami sa mga tao about these important issues in our faith, in our spiritual life. Una ho, they thought that they are born of God because they were created in the image and likeness of God. Maraming nag-aakala, maraming nagsasabi, sila ay anak ng Diyos, sila ay ipinanganak ng Diyos kasi sila ay galing sa wangis at larawan ng Diyos. Pangalawa, na sinasabi nila, they are born of God because they thought that they are born of God because they were born in a Christian nation. Dahil pinanganak sila sa isang bansang Kristiyano, therefore, ang conclusion nila, anak sila ng Diyos. Sila ay ipinanganak ng Diyos. Pangatlo, they thought that they are born of God because they always go to church on Sunday and other days. Dahil sila ay lagi nagsisimba, nagpupunta sa simbahan, sa mga mahalaga at espesyal na okasyon, so nalagay sa isip ng marami, anak ako ng Diyos. Ako ay sa Diyos, ipinanganak ng Diyos, kasi laman ako ng simbahan. Pangapat ho, na maling paniniwala ng maraming mga tao patungkol sa mahalagang katotohanan ito, are you born of God? They thought that they are born of God because they call on the name of God. Dahil ba sa sila ay tumatawag sa Diyos, sila ay sa Diyos na. Dahil ba sa sila ay naglilingkod sa Diyos, sila ay sa Diyos na. Kung papansinin po natin, mga kapatid at mga magulang sa Panginoon, ang mga kadahilanan ito, ang mga pangangatwirang ito, na nasa isipan, nasa kalooban ng maraming tao, patungkol sa tinatalakay nating, are you born of God? Pansinin nyo, sa unang pandinig, parang tama, parang totoo, ang mga pangangatwirang ito. But, if we look closely in the light of the Word of God, ang mga pananaw na ito ay hindi po tama. That's why this morning, sa umaga pong ito mga kapatid, we will talk about this important truth, this important matter in our faith, in our spiritual life. Are you born of God? Tanungin mo ulit yung katabi mo. Are you born of God? Ikaw ba talaga ay pinanganak na ng Diyos? Napaka-importante po nito, mga kapatid. And later on, we will discover how important it is that we know that we are born of God. Dapat malaman natin to. Amen po ba? Amen. Hindi kung kailan matagal ka na sa iyong kinalalagyan, matagal ka na sa iyong ginagawa, hanggang sa isang araw, doon mo lang malalaman na, ang dami ko palang na-aksayang panahon, ang dami ko palang nasayang na mga panahon, hindi pa pala ako talaga ipinanganak ng Diyos. So I want you to give close attention sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ang unang Juan ay isinulat po ni Apostle San Juan. Apostle John wrote this book to show us how important is the relationship with God as our Father. Sa aklat na ito, mga kapatid, ay
tinatalakay ni Apostol San Juan, gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos para maging iyong Ama na nasa langit? Sa inyong palagay, gaano kahalaga na ang isang tao ay magkaroon ng personal, intimate relationship with God? Marami hong mga tao, ang Diyos ay nasa kanilang isipan lang. Pero ang Diyos sa maraming tao ay hindi nagiging personal at hindi nagiging malapit sa kanilang mga puso. Ang karamihan nga nasa isip at nasa puso lang. Bibihira ang mga tao na ang Diyos ay nakatugon sa kanilang mga puso. Pakisabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. Sana hindi ikaw yun. Dahil mismo ang Panginoong Hesus, nung siya magkatawan dito, ang sabi niya sa bayang Israel, ang bayang ito, malapit ako sa kanilang mga bibig, subalit wala ako sa kanilang mga puso. Kaya nga po dito sa sulat ni Apostol San Juan, mga kapatid, sa ating binasa mga talata, dito ho binibigyan niya ng diin, binibigyan niya ng kalinawan, kung gaano kahalaga na tayo ay magkaroon ng personal na ugnayan sa Diyos bilang ating Ama. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, dito ho, pinakita ni Juan kung papaano sa aklat na ito na kanyang sinulat na ang bawat isa ay magiging mga anak ng Diyos o mapapabilang sa mga ipinanganak ng Diyos. It takes God the Father to send His one and only Son, Jesus Christ, for you and me to be born of God. Kinailangan ng Diyos Ama na isugo ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak na si Jesus upang ikaw at ako ay magkaroon ng pagkakataon na maging mga anak ng Diyos. You see? Nakita niyo kung ano ang investment ng Ama para ikaw at ako ay maipanganak sa kanyang pamilya? Nakita niyo kung ano ang klaseng sakripisyo ng Ama para ikaw at ako ay mapabilang sa mga tinatawag niyang mga anak ng Diyos? Nakita niyo yung bigat, the gravity, and the magnitude of the Father's sacrifice para ikaw at ako ay magkaroon ng relasyon sa Kanya at matawag na anak ng Diyos, mapabilang sa pamilya ng Diyos. It take the life of His Son, Jesus Christ, to be a sacrifice for you and for me. Hello? Amen. Kinailangan si Jesus na isakripisyo ng Ama sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng connecting link. Para ikaw at ako ay magkaroon ng relationship na tayo ay Kanyang maipanganak sa Kanyang pamilya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa mga talatang ating binasa, mga kapatid, there are three important truths that Apostle John wrote in his book on how we can identify those who are born of God. May tatlong katotohanan sinasabi si Juan sa mga talatang ating binasa sa ating teksto kung papaanong makikilala natin, kung papaanong malalaman natin, sino nga ba talaga ang mga tunay na ipinanganak ng Diyos. Hello? Amen. Sa isang bansa na tinatawag at kinikilalang bansang Kristiyano, halos lahat ay nagsasabing sila'y sa Diyos. Aba, wala naman po pwedeng magsabi na hindi siya sa Diyos. Dahil alam natin, pag sinabing hindi siya sa Diyos, kanino siya? Of course, sa Diablo. Yun lang naman dalawang persona ang pwedeng pagpilian ng sino mang tao. Ang sinasabi ko po sa atin ay ganito. Sa isang bansa katulad ng Pilipinas, na kinilalang the only Christian nation in the Far East, halos lahat ay nagsasabing sa Diyos. Halos lahat ay inaangkin sila ay sa Diyos. Pero hayaan natin ang Biblia ang magbigay ng kaliwanagan.
Hayaan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang bumatol. Makita natin, makilala natin, sino ba talaga ang mga pinanganak ng Diyos. Makita natin ang ating sarili sa umagang ito. Talagang tayo ba'y pinanganak na ng Diyos? Talagang tayo ba'y kabilang na sa pamilya ng Diyos? O baka kabilang ka lang sa organisasyon? Baka kabilang ka lang sa samahan? Wala ka pa doon sa kalalagayan at karanasan na ikaw ay ipinanganak ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, this is a very crucial issue. As far as your personal faith and Christian life is concerned. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah.